Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV. Napakainit ngayon sa ating lugar. Walang kuryente, brownout na naman. Walang internet. Napakahirap naman ng ganito. Laging brownout na lang dito sa Milalawigan sa Bohol. Yun ang pag-usapan muna natin itong pinaka-controversial na mayor na si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Congressman Rodante Marcolita nagsalita ito ulit na bakit daw ay talagang hinuhusgahan na itong si Mayor Alice Go. Kung talagang may kasalanan, hindi naman daw niya kinakampihan itong si Mayor Alice Go pero dapat idaan sa tamang proseso. Kung talagang nakita nila na sapat na yung hawak nilang ebidensya, sampahan na ng kaso. Yung piskalya na dapat ang magdesisyon, mag-imbestiga sa pagkatao nitong si Mayor Alice Go, dahil nga sa tingin ni Congressman Marcolita ay ginagamit ito ng mga senador para sa darating na halalan. Alam naman natin, pag may halalan ay talagang gusto nilang ma-expose. Laging nakikita sa mga balita, sa television, wala nang bayad dyan, libre na yung kanilang exposure. Kaya kung ano-ano na lang daw yung mga iniimbestigahan nito, kung talagang totoo naman daw na may hawak o sapat na basihan, mga ebidensya, isampa na yung kaso. Wag na yung idaan pa dito sa Senado, dahil hindi naman daw hukom itong mga senador. Sa bandang huli naman daw talaga yung piskalya yung magdesisyon, hindi yung mga senador. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panuorin. Espekulasyon lahat yun. Totoo po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang mapagbabasihan, isang magkaroon ng batayan na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Ayun. Isipin mo naman, Jen, Opo. Nelson, napansin din nila bakit ang kailangan lang naman pala usigin mo pala yung mayor ng Bamban? Sabi gano'n. Kaninang umaga tinanong sa akin yun Ganun po. Kailangan po ba yun? Sabi ng gano'n siguro medyo nakikinig din siguro sa mga usapin na nangyayari sa... Tsaka viral lagi sa social media po ngayon po. Ang totoo po, kung ako po sasagutin ko po, ganito kung ganyan. Kung halimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence, di ba? Opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Ito, ang piskalya po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na imbestigan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa hensyang may kinalaman tungkol dyan. Ang ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Kung ano-ano na lang po yung... Hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun, opo. Yun, so ganyan kong pinapaliwanag din. Nako, pero sabi nila kasi kung may mukhang, lumalabas din naman sa social media, Nelson, di ba, nakita natin na una, yun nga ang sinasabing nangyari kay Senador Bong Revilla na yung kanyang paa, ayaw payagan, pero meron pa rin daw ng mga malalalim na kadahilanan na sinasabing bakit itong sa ganito, mas malaki ang pondo na nakuha, itong sa ganito, maliit lang. May mga ganun pa rin daw po mga issue ko. Yun na nga. So, ang speculation ay mas malalim, mas maraming speculation kesa sa tunay na dahilan kung ba't sila nagpalitan. Ibig ko sabihin, sana magpalitan kayo, ngunit transparent, alam ng mga mamamayan sapagkat karapatan nilang malaman Hindi yung basta na lang kayo nagpalitan, kayo na lang nagbubulungan, higit sa lahat, meron namang kinalaman ng mamamayan. At palagay ko, karapatan nilang malaman nila ang tunay na pangyayari. Ngayon kong mukhang pagka tinanong yung mga senador, tikom na ang bibig, Nelson, di ba? Wala nang gusto magsalita kung bakit pa hindi. Hindi nga sila makakain. Ito pa, ang isa pang epekto nun. Magkakaibigan naman yan. Pero sa nangyari na yan, makikita mo na yung dating pagsasamahan nila, nagkalamat na. Nagkalamat, maaaring maibalik siguro, pero hindi na yung dati.
masakit yung salita ng isa. Binackstab siya, sinaksak sa likod. Sa likod, oh. Oo, di ba? Kapag ang salita mo'y ganun na, talagang walang kasimpait ang nangyari Ay, sa'yo. opo naman. Sinaksak mo ako sa likod. Sa likuran, no? Kasi yung sinaksak ka ng harapan Oo nga. Mortal Kombat yun Ibig sabihin, binigyan ka niya ng pagkatanan, nakaharap ka Opo, baka Diba? makalaban, makadepensa ka pa. Makadepensa ka, pero yung nakatalikod ka. Oho. Parang ano yan, yung napapanood ko rin nung sa pelikula ko. Yung Oo. mga romance, nung panahon nila, di ba? Yung mga senador, ganyan, saksakan din. Harapan nga Pero lang. gladiators yun. Nagkakaharapan. Pareho yung armas na dala nila. Opo. Meron silang tsansa na maglaban talaga ng parehas. May pagtanggol Yun naman ang ng maganda. sarili. Wala naman talikuran doon. Hindi naman yung paglabas ng isa, pinana na lang sa likod. Hindi naman pwede yun. Kaya ang statement kayo ng Senador Migs, 3 linggo aja ako magbabakasyon. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ako ay magpapahinga sa mga backstabber. Mga nanaksak sa aking likuran. Bakasyon naman namin talaga. Oo nga, nasus naman talaga. Kaya kailangan daw po. Alam niyo kung isa ang kinatuwa ko nito. Alam niyo kung bakit? Nason, at least ang naging majority leader ngayon ng Senado, Senador Francis Tolentino. Ayun. Natanggal ko yung isa, yung naging nagluhulupasay. Ay, nako. Ikaw na naman Baka pagdibintangan na naman si Kong na siya may sabi niya. No? Abay, naririnig naman lang kung sino nagsabi. Hindi naman ako. Di ba? Opo. Sa kabilang banda, yun lang ang kinatuwa ko sa bagay na yun. Ano? Pero napalitan naman siya. Ang pumalit naman, sino? Opo. Sino pumalit? Hindi, ano naman yung, sino naman ang pumalit kay, sa aking kumare na si Senador Loren Legarda? Pro tempore. Senate President, Senador Jingo Estrada. Ayun. Dati na po niyang pwesto ata yun Yun talaga ata tinatanggal ni Senador Jingoy Maging Senate President Pro tempore. Oo, pero sinasabi ko sa iyo, kapag ka ikaw ay Senate President Pro tempore, Opo. ang katumbas niyan sa House of Representatives, Deputy Speaker ka Yun ba yan ang katumbas niya? Oo, Okay. ikaw ang pangalawang pinakamataas ang tungkulin sa Senado. Oho. Yun sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Di ba? Kaya kinakailangan hindi mo kasi malalaman kung sino may lalagay doon at kung paano ka nailagay. So dapat may kasapatang ka lahat. Yung katangian na kinakailangan para sa isang tungkulin na iniatang sa iyo, dapat nakahanda ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi Ako ba? at least ngayon ko lang na-realize na na talaga may factor pala yung pinanggalingang industriya nila. Sabihin yung common nila ay Yun ang film sinasabi ko industry. nga sa iyo Opo. Ngayon, kaya sinasabi natin kanina, yung Opo. ating background, ang butante kinakailangan mamili sila talaga. Malalim din ang pag-isip. Hindi yung halimbawa, iboboto mo galing lahat doon sa sektor na yon. Oo. Teka muna, baka yung sektor yung kanilang titindigan, yun ang kanila lamang bibigyan ng atensyon. Opo. Yung pangkalahatang reputasyon ng institusyon na kanilang kinabibilangan, na yun ang dapat nabigyan ng lalong mahalagang pagkonsiderasyon. Hindi ba? Tama. Hindi, tsaka hindi nyo rin may pipikit ang ating mga mata na ang butihing may bahay ni Senator Chis Escudero ay nasa industriya din ng entertainment, Kong, di ba? O ba, hindi mo itatanong kung sino yung 6 doon sa 15? Oo nga po pala. Sino ba yung Hindi, si Nelson. Kanina pa ako binubulungan nito. Kung kanya 4 lang sabi niya ganun. Bilangin natin. Bong Revilla. Okay. Entertainment. Si Jingo Estrada. Lito Lapid ba nandun? Wala. Sa 15. Sino na ba lumabas na 15 pumirma? Ayun nga sila. Hindi, pabayaan mo na yung 15. 6 doon ka ako. Ang nasa Lito Lapid. Lito Lapid. Okay. So 3 na. Artista dyan. Grace po. Hindi, nasabi mo na si Robin. Pang-5 po yung Robin Padilla. Opo. 2 pa. Yun nga po, Grace po. Hindi ko mo kontrato, hindi raw... Parang hindi ba naging artista? Naging artista. Alam ko si Fernando po, ang artista. Saka Susan Roses yung kanya. Si FPJ, hindi tayo magdidebate riyan. Sapagat ako, grade 5 pa lang ako, pinapanood ko na si FPJ. Opo naman. Kaya lang, Senator Grace po,
Baka hindi nyo alam. Ako kasi nagre-research Parang ako. hindi ko naalala naging artista yan, Kong. Hindi. Kung napanood nyo yung pelikulang Durugin Mo si Totoy Bato. Opo. Ha? Fernando Po Jr. O, siya ay anak ni Paquito Diaz. Ganun ba? Di ba? Artista rin. Oh. Durugin mo. Oh, Durugin mo si Totoy Bato. Pagkatapos dun sa Dugo ng Bayan, Street Child, Si si Senator Grace po. Sa mga tweet, pwede nating ilinya siya na... Nasa industriya din ng ano. Ako naman, wala pa naman akong pelikulang nagawa, kahit isa eh. Durugin mo ang mga bato, baka gusto kong gawin. Kaya lang, baka wala namang manood eh. Hindi, saan ba Di yung... ba? O sino pa, dilima pa lang. Hindi, meron pa po isa yung lumuha ang bato. Yun, lagi din daw artista yun eh. Totoy ba to? Hindi totoo yun. Hindi ba? Walang luha ang bato. So, sino pang anim? Nasabi natin, Robin Padilla, Bong Revilla, Jingo Hindi, Estrada. entertainment na sinasabi Opo, ko. Yung entertainment. figura, mga figure, mga TV. Di Senator, Rapi Tulfo. Siguro pwedeng magano doon sapagkat milyon-milyon ng ano niyan, di ba? So, klasipikado rin. So, sa genre ng entertainment and TV personality, kwalipikado siya doon. So, yung anim na yun, ang sumuporta kay Senator Chis Escudero para palitan si former Senate President Mig Subiri. Yan. Ayun. So nakita mo, galing sa isang sektor Opo. na sila lang ang nagkakaalaman. Ngayon, ang tanong, Opo. hindi natin pwedeng bigyan ng konklusyon. Mabuti ba yung pagkakapalit? Wala tayong karapatan para isaalang-alang natin kung mabuti yun o hindi, di ba? Ang sinasabi lang natin, magagamit ang isang sektor na pinanggalingan, talagang isang batayan para magpalitan ng ano. Yun ang yung pagpapalit nga rin ng SP sa Senado, talagang nakahagulat din yun. Kaya sabi ng ating mga kababayan, sa darating na eleksyon daw, ay kailangan tayong pumili ng talagang marunong sa batas. Katulad nitong si attorney abogado ito, si Congressman Rodante Marcolita. Sayang nga lang nung nakarang eleksyon, umatras ito, hindi ito tumuloy sa pagkakandidato. Magaling talaga ito, magaling itong si Congressman Marcolita. Sana sa sunod ay tatakbo ito at baka manalo ito. Kasi nga, marami talaga nagsasabi na magaling itong si Congressman Marcolita. Yun na nga, hanggang dito na lang muna kasi napakainit. Brad, kakabalik lang ng kuryente, mabuti naman bumalik. At talagang sobrang init ngayon dito sa amin mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Bumalik na siguro yung ating internet kasi nga kakabalik lang ng kuryente pero hindi pa pumasok yung internet. Yun ang shoutout muna tayo kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo na si Coco, si Dion at saka si laging makakalimutan yung isa. Sino ba yun? Kakalimutan ko lagi, Ma'am Bergie. Shoutout na rin kay City Salia Baguan, kay Ma'am Susan, si Benitix. Kay Ma'am Joyce, kumusta na po nung nakaraan itong si Ma'am Joyce? Sana naging okay na ito inuoperahan daw itong si Ma'am Joyce. Sana nga Ma'am Joyce, hindi ko na nakita kasi yung kanyang komento. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At hindi pa talaga lumabas yung ating internet. At shout out na lang sa lahat. Maraming salamat. At once again, this is from the TV mo. Walang internet. Di ko mabuksan yung inyong mga komento. Once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.